Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Kugon, may isang matandang albularyo na nagngangalang Lolo Nardo. Kilala siya sa kanyang kakaibang mga gamutan. Hindi lang halamang gamot ang gamit niya, kundi pati mga bahagi ng nilalang na hindi pangkaraniwan. Ayon sa mga kwento, mayroon siyang koleksyon ng mahiwagang bagay, buntot ng tekbalang, kuko ng aswang, at iba pang anting-anting na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Isang gabi, may dumating na bisita sa kubo ni Lolo Nardo. Isang babae, si Anita, umiiyak at tila takot na takot. "Lolo Nardo, tulungan niyo po ako." Magsusumamo niya. "Ano na naman ang nangyari?" Tanong ng matanda habang hinigop ang mainit na salabat na nasa kanyang tasa. "Ang asawa ko po, nagbago na siya. Hindi na siya tao." Napakunot noo si Lolo Nardo. Marami na siyang narinig. Ngunit may kakaiba sa pangungusap ni Anita. "Anong ibig mong sabihin, Iya?" "Nanaginip po ako noon na may dumalaw sa akin sa panaginip. Isang nilalang na may mahabang kuko at pulang mga mata. Sinabi niya na may kapalit ang pangarap ko. Noon pong kinabukasan, biglang yumaman ang aking asawa. Mula sa pagiging ordinaryong magsasaka, nakabili siya ng maraming lupa at hayop. Pero nagbago siya. Hindi na siya bumabanggit ng Diyos. At tuwing gabi, nawawala siya nang hindi ko alam kung saan." Napatingin si Lolo Nardo sa lalim ng gabi. "Anong pangalan ng iyong asawa?" "Lucio po." Napakurap si Lolo Nardo. May naalala siyang pangalang iyon. Isang lalaking matagal na niyang minamanmanan. Hindi ordinaryo ang pagkatao ni Lucio. "Iya, kailangan nating kumilos bago maging huli ang lahat," sabi ni Lolo Nardo. Tumayo ito at pumunta sa isang lumang baul. Dahan-dahan niyang binuksan iyon at bumungad kay Anita ang mga kakaibang bagay. Isang malagintong buntot ng tikbalang, isang matulis na kuko na tila galing sa isang halimaw, at iba pang mahiwagang gamit. Kailangan nating gamitin ang buntot ng tikbalang at kuko ng aswang para matukoy kung anong nilalang ang kinakaharap natin, paliwanag ng matanda. Pinaupo ni Lolo Nardo si Anita sa gitna ng silid at sinunog ang isang itim na insenso. Kinuha niya ang buntot ng tikbalang at dahan-dahang pinaloob ito sa usok. Agad na kumalat ang isang matapang na amoy sa paligid. Sumunod niyang hinawakan ang kuko ng aswang at idinikit sa isang peraso ng babasaging salamin. Sa isang iglap, biglang lumabo ang paligid at isang anyo ang lumitaw sa salamin. Isang lalaki, matangkad, may matulis na kuko at may mapupulang mata. "Aswang siya!" Napaurong si Anita, nanginginig sa takot. Pero hindi siya ordinaryong aswang. Isa siyang pinunong aswang, dagdag pa ng matanda. Napahawak si Anita sa kanyang dibdib. "Ano pong gagawin ko, Lolo Nardo?" "Kailangan nating supuin ang kanyang kapangyarihan, pero hindi ito magiging madali." Kinagabihan, umuwi si Anita at hinarap ang kanyang asawa. Nang makita niya ito, iba ang pakiramdam niya. Ang kanyang mister na dati maamo at mapagmahal
ay may malamlam na mga mata. Parang hindi na siya tao. Alam ko na ang totoo, Lucio. Diretsahang sabi ni Anita. Napangisi ang kanyang asawa at ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. Sino ang nagsabi sa'yo? Ang matandang albularyo? Hindi sumagot si Anita. Lagi kong pinoprotektahan ang ating pamilya, Anita. Wika ni Lucio, lumalapit sa kanya. Pero may kapalit ang lahat ng yaman at kapangyarihang ito. Naging aswang ka, Lucio. Sigaw ni Anita, luhaan. Hindi ako basta aswang. Bumulong si Lucio. Ako ang magiging pinuno ng lahat. Biglang bumukas ang bintana at lumipad ang mga paniki sa loob ng bahay. Sumama sa kanila si Lucio at sa isang iglap naglaho siya sa dilim. Kinabukasan, bumalik si Anita kay Lolo Nardo. Lolo, anong gagawin natin? Kailangan nating tapusin ito ngayong gabi, sagot ng matanda. Kinuha niya ang buntot ng tikbalang at kuko ng aswang. Gagamitin natin ito upang pahinain siya bago natin siya paslangin. Gumawa si Lolo Nardo ng isang espesyal na langis mula sa mga mahiwagang sangkap. Ito ang ipahid mo sa katawan mo upang hindi ka makita ng mga aswang. At ito naman, iniabot niya ang isang punyal na may itim na talim. Ang tanging sandata na makakapatay sa kanya. Gabi na nang magtungo si Anita at Lolo Nardo sa isang liblib na lugar sa kagubatan kung saan nagtitipon ang mga aswang. Sa gitna ng bilog ng mga nilalang, nakita nila si Lucio. Nakangisi, tila isang hari ng kadiliman. Walang makakapigil sa akin ngayon, sigaw ni Lucio. Inihagis ni Lolo Nardo ang buntot ng tikbalang sa gitna ng bilog at biglang nanginig ang lupa. Sumigaw ang mga aswang, tila tinatamaan ng isang makapangyarihang puwersa. Sinamantala ni Anita ang pagkagulo at inihagis ang kuko ng aswang kay Lucio. Sumigaw ito ng matamaan at biglang bumalik sa anyong tao, mahina at walang laban. Mabilis na lumapit si Anita at isinaksak ang punyal sa dibdib ng kanyang asawa. Anita, patawarin mo ako, bulong ni Lucio bago ito bumagsak sa lupa at nalusaw sa abo. Matapos ang gabing iyon, nawala ang sumpa sa baryo. Hindi na muling may nangyaring pagkawala ng mga tao tuwing gabi. Si Anita ay bumalik sa tahimik niyang buhay. Ngunit dala pa rin niya ang bigat ng kanyang sinapit. Samantala, si Lolo Nardo ay muling bumalik sa kanyang kubo. Patuloy na nagbabantay sa kadilimang maaaring bumalik anumang araw. Dahil sa isang bayong tulad ng San Isidro, may mga lihim na hindi kailanman dapat mabunyag.